Video editing tutorial kung paano ko to ginawa. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa using CapCut. Let's go! So unang-una mag-record lang tayo. So first clip, tatalon tayo. Yan para magla-landing. Yung parang superhero landing. Tapos second clip, tatumbling tayo pa kaliwa. Third clip, tatumbling naman pa kanan. Tapos last clip, itong background. Yung empty background, walang tao. So next, open CapCut. Tap ang new project. Tapos iselect natin yung video na ginawa natin. Ito yon. Tap nyo lang tong add na nasa baba. Ayan, pag ma-import nyo na yung video, ito na yung apat na clip natin. Ayan o, apat sila ha. Itong first clip, ito yung background natin. Itong background, walang tao. Tapos second clip, ito yung video natin, yung mismong video natin na tumatalon tayo. Tapos itong pangatlong clip, ito yung nagtumbling tayo sa kaliwa. Ayan o, nagtumbling. Tapos ang panghuli na clip, ito naman yung nagtumbling tayo sa pakanan. So ang una natin gagawin, mag-focus muna tayo dito sa second clip. Ang gagawin natin, hanapin natin sa part yung palanding na tayo. Ayan o, yung malapit na tayo maglanding dyan. I-tap natin yung video kasi i-freeze natin yan. Hanapin yung freeze. Yan, tap ang freeze. Tapos itong clip na nasa gitna, itong maliit, hindi na magagamit to. I-delete na natin to. Ayan, pag ma-delete, itap ulit yung naka-freeze na freeze natin. Tapos ilaglag natin yan. Hanapin ang overlay. Tap ang overlay. Pag malaglag, ilong press. Tapos i-drag nyo papuntang simula. So ngayon, itong naka-overlay, ipantay natin dyan sa first clip natin. So para mapantay, igalaw nyo lang tong white na to. Itap nyo lang para magpantay yan. Magpantay na sila. At habang naka-highlight yung naka-overlay natin, magpunta naman tayo sa remove background, remove BG. Tap nyo itong remove BG. Kung naka-pro yung auto removal, syempre dito tayo sa custom removal. Kasi may bayad man yung pro. So ngayon, itap natin itong brush. Pag matap ang brush, itong size, gawin natin number 2. Ito. So ngayon, itap na natin yung katawan natin dito kasi pulahin natin yung katawan natin. Ayan, mag-manual tayo. O pag ma-remove nyo na yung background nyo dyan, magpunta naman tayo dito sa dulo ng naka-overlay. Ayan, nasa dulo ha. Pag nakarating tayo sa dulo, mag-keyframe tayo. Tap natin itong diamond. Pag may isa ng diamond, balik tayo sa simula. Ayan o, i-drag natin yung papuntang simula. Ngayon, itas natin itong katawan ng tao natin. Tapos ilagay natin yan sa taas. Ayan o, automatic na magka-keyframe yan sa baba. So ngayon, kung i-play natin, ganito na mangyayari niya. O yan, naglanding na. So ngayon may clip na naglalanding na tayo. So ngayon proceed tayo sa next steps. So itong pangatlong clip naman ibaba natin. Ayan o, ibaba natin yan. Hanapin yung overlay. Overlay pa rin yung pangbaba ha. Tap ang overlay. Pag mababa siya, ilong press tapos idugtong nyo lang dyan sa katabi ng naka-overlay. Ano? Itabi nyo lang dyan, idugtong nyo lang. Pag madugtong na, itap nyo ulit yung bago yung na-overlay. Ito yon, itap. Ngayon magpunta na tayo sa mask. Hanapin yung mask. Ayan o, mask. Pag matap yung mask, piliin natin itong horizontal. Pag lumabas sa yung yellow na line, i-adjust nyo itong yellow na line na magiging dalawang tao na kayo sa video dyan. At syempre, drag nyo itong white na arrow para hindi magiging halata yung pag-masking nyo dyan. So next steps, itong panghuli na clip, ibaba na naman natin to. Same process pa rin, itap. Ganon pa rin na, same process pa rin, i-overlay natin. Ayan, pag mababa na siya, itapat natin dyan sa pangalawang naka-overlay. Ano? Dyan natin itapat ha, idugtong pa rin natin. Pero nasa baba na siya, nasa third layer na siya. Ngayon, same process pa rin, magpunta sa mask, ganoon pa rin, horizontal, tapos yung yellow na line, i-adjust nyo na magiging tatlong tao na kayo dyan. O, itong white na arrow, ganoon pa rin, i-drag pa rin, di halata. Tapos, check, ay ganoon lang. So ngayon, i-play natin, tingnan natin kung anong resulta. O, ayan o, diba? So ngayon, para magiging realistic pa itong effects natin, i-export muna natin po. Pero hindi pa tayo tapos sa export muna natin kasi lagyan ba natin yan ng effects. Tap ang done, tapos balik tayo sa new project. Tap ulit yung na-export natin. Ito yon, itong bagong clip. Tap ang add. O pagkatapos yung i-add, kita nyo itong overlay. Tap nyo itong overlay. Tapos, add overlay. Ngayon, i-overlay na natin yung smoke effect natin, itong dust effect natin. Kung wala pa kayo nito, pwede yung screen record itong sa akin kung gusto nyo gamitin. Or magpunta kayo sa YouTube, tapos i-search nyo doon VFX Dust Wave. Maraming lalabas dyan, kayo na bahala, mamili dyan. I-screen record nyo lang. Pero itong sa akin, dahil na-download ko na to, na-screen record ko na to, itap ko lang tong add na nasa baba. So makikita nyo dito, may itim pa yung effects natin. So para mawala yung itim, itap na lang natin itong splice, tapos piliin natin dito itong filter. O, tap ito filter, tapos check. Ngayon, palakihin natin itong effects natin. Yan o, itapat natin dyan kung saan tayo naglanding. Tapos, i-timing nyo lang din kung kailan kayo naglanding. Doon din dapat mismo lumabas yung usok. So, para ma-adjust, ilong press nyo lang o. Yan o, ganyan ang pag-adjust o. Ayan, pag ma-timing na, siyempre, i-delete nyo yung sobra. Delete nyo yan. Tapos, last steps natin, lagyan natin yan ng shake. Hanapin natin yung effects. So, itong effects. Tapos, video effects. Hanapin natin yung effects na shake. Ito yon. Tap nyo to. Tapos i-adjust nyo tong speed.
tsaka yung intensity. Kayo na bahala mag-adjust yan ha. Tapos ganun pa rin, i-adjust nyo kung kailan kayo naglanding, doon din dapat lalabas yung shake na effect. O yan o, i-adjust nyo lang dyan. O ayan na, diba? So ngayon, export na natin. Okay na, tapos na yung editing natin. So kung gusto mo pa ng maraming tutorials at matuto ng iba't ibang tricks gamit ang CapCut, ay syempre,